Hello everyone, our devotions is from the book of James chapter 4 verse 8. Come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts. You double-minded. So, sabi dito sa Tagalog, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Ugasan ninyo ang inyong mga kamay. Ang mga makasalanan, linisin ninyo ang inyong puso. Kayong pabago-bago ang isip. So, dito, sinasabi ni James sa kanila na kailangan maging loyal ka sa Panginoon. Lumapit sa Kanya. Mag-purify yung heart at dapat kasi ang disenyo ng Diyos sa intimacy natin sa Kanya ay hindi one-sided. Dapat kasi hindi pwedeng mahal tayo ng Diyos pero tayo hindi nagmamahal sa Kanya. Hindi tayo nilikha ng Diyos para lang magmamahal lang hindi tayo nilikha para magmamahal lang tayo sa Diyos. Kundi una tayong inibig ng Diyos at tayo ay may kakayahan na magmahal sa Diyos. So, meron tayong kakayahan na pumili kasi yung pagmamahal ng Diyos binigay niya yon, kaya tayo may freedom. Mahirap na yung pagmamahal natin ay pinipili kasi ang pagmamahal ay isang choice. Yung Diyos, nung nakipagrelasyon siya sa atin, pinili niya tayo, choice niya yun. Pinili niya tayo sa panahong hindi tayo kapili-pili. Minahal niya tayo sa panahong hindi ka mahal-mahal. So, pinili tayo ng Diyos. Pinakita niya yun sa pamamagitan ng pagsasakripisyo niya. Mas pinili niya na mapahamak siya. So, hindi natin matutumbasan yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang pagkakaroon ng or pag-require ng Diyos na magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya ay maging purity. Kaya nga sabi niya dyan, wash your hands, kayo mga makasalanan. Kasi hindi pwedeng ipagrelasyon tayo sa Diyos pero yung gawa ng ating kamay ay puro kasalanan, puro pang-aabuso sa kapwa, puro mga makasalanan yung mga ginagawa natin. Yung ginagamit natin yung katawan natin sa paggawa ng mga hindi karapat-dapat na hindi ka ay-aya, yung parang hindi maganda sa paningin ng Diyos. Kaya lahat ng mga ginagawa natin kailangan gumagawa ng nakakalugod sa Diyos. Kailangan you have to live holiness.
Kung may relasyon tayo sa Diyos, hindi pwedeng lahat ng kamunduhan, lahat ng ginagawa natin, yung lahat ng ikagagalit ng Diyos, ginagawa natin. Ang gusto ng Diyos, purity, kabanalan. At ayaw niya na yung double-minded. Ayaw niya yung mga pabago-bago yung isip. They love the Lord. Noong mga panahon kasi, they love the Lord. They love yung mga kagustuhan nila na hindi pwedeng mahal mo ang Diyos, mahal mo din ang mundo. Kaya hanapin natin yung holiness. Kapag sinabing holiness, may kinalaman niya sa kabuuan na when you offer yourself to God in a relationship, kailangan buo, pure, hindi pwedeng kung ano lang yung gusto mo, bibigay mo. So, hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos at sa kamuntuhan, yung mga kagustuhan mo na karangyaan, kalayawan, yung mga kailangan ginagawa natin, yung nakakalugod sa Diyos, yung gusto niya na sacred for the Lord. Kailangan 100% complete na para lang sa Panginoon. Hindi pwedeng naglilingkod ka sa Kanya na may kasabay. Kailangan we offer our God to ourselves 100%. Kumbaga, buong buo na binibigay natin yung sarili natin sa Kanya. At huwag maging kasangkapan ng kasamaan. Yung iwasan natin na or ingatan natin yung intimacy natin, yung relasyon natin sa Kanya. I-value natin at ingatan natin yung relasyon natin sa Diyos.